Ka-Express, may isang kombinasyon ang Gilas Pilipinas na hindi pa natin nakikitang lubos na nagagamit, ang Twin Towers ni Kai Sotto at Junmar Fajardo. At habang papalapit ang napaka-critical na laban kontra Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena, muling napapanahon ang tanong, sapat na ba ang tandem na ito para baguhin ang takbo ng Gilas? Sa ilalim ni Coach Tim Cote, napakalakas na naging resulta tuwing tunay na nakakalaro ng buo ang dalawang higante. Ang pinakamagandang halimbawa ay ang makasaysayang 89-80 na panalo kontra World No. 6 Latvia noong 2024 Olympic Qualifying Tournament, kung saan 18 points at 8 rebounds si Kai, habang ginamit din si Junmar para bigyan ng napakalaking size advantage ang Pilipinas. Mismong si Coach Tim ang nagsabing kailangan niyang humanap ng paraan para pagsabayin ang dalawa laban sa malalaking international teams. At tungkol sa Georgia loss na madalas isinasama sa record, mahalagang tandaan na na-injure si Kai sa second quarter at 6 minutes 42 seconds remaining at hindi na nakabalik. 11 minuto lang ang nilaro ni Kai, kaya hindi yun isang buong laro na Kai Junmar Twin Towers combination. Ngayon, bumalik na si Kai sa Gilas Camp at agad nakapaglaro sa 81-76 tune-up win kontra Mavis Fibas. Aminado si Coach Tim na marami pang kailangang ayusin, pero isang bagay ang malinaw, bumalik na ang pinakamalaking armas ng Gilas sa ilalim. At kung pagsasabayin muli sina Kai at Junmar, baka hindi kailangan ng komplikadong solusyon. Baka ang sagot ay nasa harapan lang natin, dalawang higante, isang sistema, at isang Gilas na desperadong manalo. Unahin natin ang pinakamahalagang punto. Bakit ba napaka-espesyal ng Kai Sotto at Junmar Fajardo tandem? Hindi lang dahil parehong matangkad, hindi rin simpleng dahil dalawang sentro sila. Ang tunay na dahilan ay magkaiba ang kanilang strength, kaya posibleng hindi sila nag-aagawan ng parehong role kapag tama ang sistema. Si Junmar ang pinakasubok na low-post scorer ng Pilipinas. Kapag nakakuha siya ng magandang preso sa ilalim, kailangan siyang bantayan ng seryoso. Malakas ang katawan, mahusay ang footwork, at kaya niyang pilitin ang depensa na mag-collap sa paint. Si Kai naman ay ibang klaseng problema. Sa kanyang 7'3 frame, hindi lang siya traditional center, kaya niyang gumalaw sa pick and roll, tumapos sa lob, mag-block ng tira, at gamitin ang kanyang haba sa weak side. Kaya rin niyang lumabas ng konti sa perimeter para mabigyan ng espasyo ang isa pang big man. At ito mismo ang gustong malaman ni Coach Tim. Sinabi rin niya noon na dahil sa laki ng mga kalabang haharapin nila, kailangan niyang alamin kung pwedeng magsabay sina Kai at Junmar. Hindi yun basta eksperimento. Strategy yun para hindi ma-overpower ang Pilipinas ng European frontlines. At nang harapin nila ang Latvia, lumabas ang sagot. Nanalo ang Gilas 89-80 sa isa sa pinakamalaking international victories ng Pilipinas sa modern era. Si Kai ay nagtapos ng may 18 points at 8 rebounds. Naging malaking problema sa ilalim. Kasabay nito, naroon din ang physical presence ni Junmar, kaya hindi kailangang akuin ni Kai ang lahat ng banggaan sa paint. Yan ang malaking advantage ng dalawang legitimate big men. Kapag isa lang ang malaking sentro, pwedeng pagurin siya ng kalaban. Kapag dalawa, pwedeng magpalitan ng responsibilidad. Pwedeng si Junmar ang humawak sa mas mabigat na post player, habang si Kai ang nagbibigay ng help defense. Pwedeng si Kai ang screener sa high pick and roll, habang si Junmar ang nasa low block. Pwedeng gamitin si Kai bilang high post passer o lob threat at hayaan si Junmar na magtrabaho sa ilalim. At kapag nag-double team ang kalaban sa isa, bukas ang kabilang higante. Ito ang klase ng problema na bihirang maibigay ng Gilas sa mga kalaban. At pagkatapos ng Latvia game, lalo pang naging malinaw kung gaano kahalaga ang size. At kahit natalo ang Pilipinas sa Georgia, hindi natin pwedeng tingnan yon na parang buong larong gumana ang Twin Towers. At bakit? Dahil at 6 minutes 42 seconds pa ang natitira sa second quarter, bumagsak si Kai matapos ang collision at hindi na siya nakabalik. 4 na puntos lang ang naitala niya sa 11 minutes 49 seconds playing time bago siya dalhin sa hospital para matignan ang kanyang rib. Mismo si Coach Tim ang nagsabi na nawala nila si Kai ng maaga at hindi na siya naibalik sa laro. At dito pumapasok ang mahalagang distinction. Hindi natin sinasabing hindi kailanman natalo ang Gilas kapag nasa rooster sina Kai at Junmar. Ang sinasabi natin,
Kapag ang tinutukoy ay ang actual na Twin Towers tandem na parehong available at nagagamit ng normal sa buong laro, hindi mo pwedeng gamitin ang Georgia bilang simpleng ebidensya na natalo ang tandem dahil nawala si Kai bago pa matapos ang first half. At mas naging malinaw pa ang epekto nito kontra Brazil, hindi na nakalaro si Kai sa semifinal dahil sa injury at sinabi ni Coach Tim na malaking bagay ang pagkawala niya. Kinailangan ni Junmar na harapin ang frontline pressure nang walang natural na 7-3 partner sa rotation. Natalo ang Gilas 71-60. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang Twin Towers, hindi ito gawang-gawang hype, may actual basketball logic at may actual evidence kung gaano nag-iiba ang Gilas kapag kompleto ang kanilang size. So ngayon, fast forward sa August 2026, malaking problema ang hinarap ng Gilas sa unang round ng World Cup qualifiers. Nagtapos ang Pilipinas na 2-4 at natalo sa 4 na sunod-sunod na laro pagkatapos ng 2 panalo kontra Guam. Sa mga huling windows na yon, wala si Kai habang patuloy na kinakailangang mag-adjust ang frontline. Kaya napakalaking development nang bumalik siya sa national team camp. At hindi lamang siya nagpakita sa practice, nitong August 20, naglaro na siya sa tune-up kontra Movis Phoebus at nanalo ang Gilas 81-76. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Coach Tim na malayo pa sila sa perfect form at marami pang kailangang ayusin, pero yun mismo ang magandang bagay dito. Hindi pa polished ang Gilas, pero andyan na ang pinakamalaking peraso na matagal nang hinihintay. At andyan din si Junmar Fajardo. Sa katunayan, napag-usapan na sana ang kanyang pag-atras sa Gilas, pero dahil sa manpower problem sa frontline, hiniling ni Coach Tim na manatili muna siya. Isipin niyo yon? Sa eksaktong panahon na desperadong kailangan ng Gilas ng panalo, bumalik si Kai at nanatili si Junmar. Muling binigyan si Coach Tim ng pinakamalaking sandata na minsan nang nagbigay ng historic result laban sa Latvia. At ngayon, darating ang totoong pagsusulit. August 28, Jordan kontra Pilipinas. August 30, Iran kontra Pilipinas. Parehong laro ay sa Mall of Asia Arena at parehong napakahalaga sa laban para sa 2027 FIBA World Cup qualification. Officially, nasa Group E ang Pilipinas kasama ang Australia, Iran, Jordan, New Zealand at Syria at dinadala ng bawat bansa ang resulta mula sa first round. Ang top 3 sa grupo kasama ang host Qatar mula sa kabilang grupo ang makakakuha ng World Cup spots. Hindi pwedeng magsayang ng pagkakataon ng Gilas. Jordan entered the second round carrying a 5-1 record habang ang Iran ay 5-1 din. Ang Pilipinas naman ay 2-4 at naghahanap ng paraan para putulin ang 4 na sunod-sunod na pagkatalo.